Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio mula December 1 to 15, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya tulad nito. King of Pentacles. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo na pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang Sun, Moon at Rising Sign. Baka alin man sa mga yun ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayong King of Pentacles, Ten of Wands, Justice, at Four of Wands. So, bida natin, lalaki. So, yung tao dito sa sasabihin ko, lalaki. Pwedeng kayo to mismo, o ito person nyo, o kakilala nyo. Okay, basta lalaki. Pwede rin sa babae, kung extrovert siya. Nahirapan siya dito, ano to. Pero yung lalaki dito, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, yung lalaki, pwedeng kasal, tatay na, mayaman. Kung hindi mayaman, ay may stable job. Okay, stable job. Permanent siya doon. Kung hindi ganon, may sarili siyang business. Okay? Businessman. Ano pa? Kung walang career o business, edi may stable source of income. Sabihin natin pension o may sumusuporta sa kanyang relative. Binubuhay siya ng relative niya. Pinapadalan siya ng pera. Wala nang may isip. So, yung taong yon nahihirapan dito, oh. So, bakit? Gusto niya nito. Justice. Nahihirapan siya makuha tong justice. Pero ang outcome natin, makukuha niya tong justice. Kasi celebration card na to eh. So, depende kung anong klaseng justice ang gusto niyang mangyari. So, sabihin natin justice in a way na reward sa effort. Diba? Kung nagtatrabaho ka naman eh. Diba? Nang marangal. Siyempre, deserve mo yung kapalit ng pinaghirapan mo. Ngayon, sabihin natin ginawa ng masama yung iba sa inyo, di justice, di ba? Karapatan mo yung justice. Justice mo. Maparusahan yung gumawa ng masama sa iba sa inyo. O justice para sa ibang tao na yun nga, ginawa ng masama. Sabihin natin may kakilala kayo na gusto nyo makuha yung justice para sa kanya. So, pwede rin naman ganun. So, eto, magse-celebrate dito dahil makukuha nga tong justice in all forms na to. Okay? Ngayon, kuha tayo ng ibang detalye. Siguro ibang senaryo na. Okay? Ibang senaryo na tayo. Para tayo naglipat ng channel. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, kung dito tumama sa inyo, di baka tumama dun sa someone na malapit sa inyo kasi energy reading naman tayo. Ano to? 5 of Cups.
The Hermit. Ito, Page. Page of Swords. Ito, the Devil. Well, ano to? Bakit may Page tayo of Swords? The Devil. So, marami pwedeng case. Nalulungkot yung tao dito. Gusto mapag-isa. Pwedeng kayo to. Ito yung person nyo. Nag-i-spy siya dito. Probably sa someone na toxic sa buhay niya. Ni-spy niya yun. So, toxic sa buhay niya. Di ex niya o karelasyon na toxic talaga. Restless yung utak niya dito eh. Kaya nga sad. Gusto mapag-isa. So, alamin natin. Ano kaya ang probable cause? Kasi parang di sila nag-uusap nowadays. Hindi naman to mag-i-spy. O magiging restless ang utak kung nag-uusap sila. So, ang tingin ko, ex yung ini-spy dito. Pero tingnan nga natin, ano ba itong the devil? Clarify natin yan. Kung yan ba ay ex, lover, o ex-friend. Diba? Clarify natin ang the devil. Well, lalaki yung bida dito. Ni-spy niya yung asawa niya. So, kasal yung lalaki dito eh. Ni-spy niya yung asawa niya. O, may anak sila eh. Di sila magkasama. Parang long distance relationship na to. Kasi journey na to o travel. So, kaya yung toxic eh. Ba't yan? Hindi naman sila naghiwalay eh. Baka long distance relationship to. In a way na di sila lagi magkasama. Yung toxic dito ay hindi nagre-reply tong babae. Tong asawa niya. So again, kasal yung mga tao dito. Lalaki tong nag-i-spy. Ini-spy niya yung asawa niyang babae na nasa malayo. May anak sila, kasal sila eh. Eh bakit toxic kung ano, sila pa rin? Hindi kasi nagsasalita tong babae. Hindi siya kino-communicate. Bakit kaya? Nabubuisit yung lalaki, nag-spy siya tuloy. Obsession na kasi to eh. Doon napapasok yun. Obsession. Yung devil. Anong problema ng babae? Bakit di siya nagre-reply? Ba't di niya kinakausap yung asawa niya? Kasi mukhang long distance nga eh. Long distance relationship. Ano to? Ace of Chalice. Oh. Ay! Seven of Swords. Dumikit oh. Nako. Wala na to. May ibang lalaki yung asawa niya oh. Ito, new romance na kasi to. Siguro yung ipinalit nung babae dun sa asawa niya ay someone younger.
Ayan, itong magician. Kasi yung magician, ano yan eh, pilyo. Whether upright yan o reversed. Siya yung card ng pagiging tuso, mischievous, clever, manipulative, tricky. Okay? Mhm. Kasi itong star, dito sa kwento, magiging ano na siya, nasa malayong lugar. Okay? Yung, kumbaga kasama niya dun sa lugar. Kasi long distance sila, di ba? So, yung misis niya, sabihin natin nasa ibang bansa, nandun yung kalaguyo, magkasama sila doon. O sabihin natin yung lalaki nasa ibang bansa, nasa Pilipinas yung babae. So, magkasama yung babae sa yung kalaguyo sa isang lugar, isang bansa, ganun. Kasi nga magkalayo ito, yung mga bida. Oh my God. Ay, ano ba yan? Bago lang sila, oh. New romance kasi ito eh. So, parang bago-bago. Mhm. So, paano to? Yung babae, yung ano, oh, pilyo, naughty. Wala na eh. Tayo magagawa dito. Kaya pala, naging restless yung utak ng lalaki dito, oh. Di nag-reply yung asawa niya. Nagmukha ng obsession tong the devil. Kasi yung asawa niya di nagre-reply. Ayun, kalaguyo na pala. Diyos ko po, walo ka naman. Anyways, um, so again, kung di man tumama to sa inyo, ay pwedeng tumama sa someone na malapit sa inyo. Diyos ko po. So, punta na lang tayo sa susunod. Ano pang masasabi nito? Loss of money. Drop. Kasi kung ididikit natin siya dito, ang nangyayari, binibigay nung babae sa kalaguyo niya yung pera ng lalaki. So, ewan ko kung sino yung nagtatrabaho sa ibang bansa o sa ibang lugar. Magkalayo sila eh. Na pinapadalahan nung lalaki yung babae. Yung babae, binibigay lang niya sa kalaguyo yung pera. Oh. Ito na yung trap. Para siyang ano, something fishy. May something fishy na bakit ganun? Nauubos yung pera. Yung pala, napunta doon sa kaluguyo. O ginagastos nila ng magkalaguyo yung pera ng lalaki. Nagpapadala yung lalaki eh. Siya yung nagtatrabaho. O pwede rin naman yung babae yung nagtatrabaho. Basta ang case dito, walang pera. Okay? Kaya walang perang mapadala o matanggap. Kasi napupunta dun sa kaluguyo. Tingnan natin kung didikit pa ba to. Magkadikit pa rin. Ito na yung love eh. Kita nyo oh. Ito na yung pagmamahalan.
Unconditional love. In short, ito impediment, may sagabal. May sagabal sa pagmamahalan ng mag-asawang kasal. Kasi nga, may third party. Yun yung obstacle dito. Sagabal yung third party. O baka sagabal yung distance. Pero may sagabal sa pagmamahalan nila dito. So again, pwedeng yung third party mismo o yung distance. Kasi magkalayo sila, kaya yun. Natempt yung babae karoon ng someone else. Pero tingin ko naughty yung babae kasi talagang siya yung may kasalanan dito. So, tingnan natin ano pang masasabi nito. Kasi nagdidikit-dikit sila ng kwento. Madalas hindi nagdidikit yan Pag nag-iba ako ng deck, nag-shift na ako ng ibang deck. So, from this, naging ganito. Iba na kwento. Pero nagdidikit sila So, ibig sabihin, continuation. Pero tingnan natin, ano pang masasabi dito. Extra message. Playfulness. Purging. Kasi ang purging, ang alam ko, purging paglilinis. Purga. Pagpupurga. Paglilinis. Ayun, siguro to. Masyadong kasi yung babae, di ba naughty? So playful, mabiro. Napaharabang. Kasal siya di ba? Alam niya mali ang ginagawa niya. So habang di pa nalalaman ng asawa niya, yung kalandian niya, tigilan niya na o else baka anong magawa nung lalaki. Kaya lang magkalayo sila. So paano, di ba? Hindi natin masabi kung anong pwedeng gawin ng lalaki. Una, baka muwi siya, i-surprise yung babae, tapos bigyan niya ng ultimatum. Hindi natin masasabi nga. Nakakatakot yung pwedeng magawa ng lalaki sa sobrang galit, di ba? Kahit sino naman. Lalo na kung nagtataksil sa'yo yung someone na pinagkatiwalaan mo. So, sa madaling salita, habang di pa na tutuklasan ng lalaki, ng asawang lalaki, yung kalandian ng babae, tumigil na siya. Okay? Iwan niya na yung kabit niya o else, parang lang, tawag dito, dinala niya yung sarili niya sa kapahamakan. Yun yung sabi dito, maglinis siya ng kalandian niya, playfulness pagiging mabiro, naughty. Tama ba? Naughty. Naughty. Diba? O pagiging mischievous, naughty. Okay? Yun lang din naman yung isa lang. Mischievous, naughty, flirt, OMG. So, ganyan ang dating. Nagdikit-dikit lang sila actually, lahat ng sa mensahe to para sa babae. Kasi tingin ko hindi pa alam ng lalaki na may ginagawang anomalya. Kaya lang, ang tanong, sino yung bida dito? Di ba? Siyempre yung bida, yung lalaki. Kaya lang, yung nanonood, sino siya sa kwento? Siya ba yung babae? O siya yung lalaki? Yun ang tanong. Pero again, mag-asawa to kasal, tapos long distance relationship. Nagkakaroon ng financial issues. Nagtataka yung lalaki. Bakit hindi na siya nakaka-receive ng pera o saan napupunta yung perang pinapadala niya? Kasi case-to-case basis, di ba? Kaya yun, nag-i-spy siya. Parang na-obsess na siya sa the devil Na-obsess siya kakahanap ng information. Bakit ganon? Saan napupunta yung pera? Okay. So again, hindi pa alam ng lalaki sa kwento na to. Kaya ito na siguro yung advice para dun sa babae.
At tigilan niya na ang kanyang kalandian o else hindi natin masasabi kung anong pwedeng gawin ng asawa niya. Lalo't kasal sila. Naku. Umayos siya. Okay? Kasi, hindi natin masasabi kung anong pwedeng magawa ng lalaki dun sa babae. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.